Hey there mga my loves, Aquarius! Thank you so much for always staying here with me in the channel, babe. So before we start your May 2024 reading, reminders muna ako na dito for everybody. So just pick up only the messages you think are for you. At kung feel mo na reading ito ay para sa'yo, then this reading might be really for you. And of course, we do not have any gender right here, so please, okay, just take only what resonates. Okay, babae, lalaki, LGBT, cross-watchers, you're all welcome here. Okay, and at the end of the day, you always have your free will. So, meron pa tayong mga other channels. You might want to check those channels out. Ang mga links po ay nasa description box. So, let's go ahead and check this May 2024 ninyo. Spirits and Angel Guides, Archangel Michael, thank you so much. This is for my Aquarius people. What do we have here? Mga mensahe for Aquarius for this May 2024, please. Aquarius for me. What do we have here for Aquarius for me? Aquarius for me. Okay, so let's go ahead and check this out. Pero ilatag naman na natin lahat ng mga energies before we start reading. So you do have here the King of Swords energy, the Eight of Wands, Eight of Cups, Hangman right here, Five of Wands this May 2024, Two of Cups, King of Pentacles, Queen of Swords. You do have here the divine counterparts and nakita ko here. Oh, you will soon meet someone here. Wow, you're appearing as the Empress and the Queen of Swords energy. You could be probably meeting here your divine counterpart. And I'm seeing na maaring hindi pa nagkikita kayong dalawa ngayon, pero maaring marami-rami na sa inyo ang makilala mo na siya this May 2024 Aquarius. Kung sino man ito, this is such a romantic guy or romantic woman right here, hopeless romantic. Kaya kahit minsan na rin siyang nasaktan when it comes to love or romantic relationship, I do see that this person here is still here wanting to give it a try. And hindi lang ito basta sa kung sino-sino lang, no, kundi sa'yo, Aquarius. This person will definitely build a strong foundation and there's this strong connection here with you guys. Soon to meet mo itong tao na to, no? At makikilala mo siya, no? Meron tayong hint dito sa oras na parang meron ditong gulo. Kung hindi gulo, hindi mismo ikaw yung gulo. Parang medyo parang marami lang tao, tapos parang may nagkakagulo. Siguro maaaring possible na pwedeng may nangyaring habulan sa labas or meron ditong parang komosyon sa labas. Mga ganyan tayo nakikita, no? So, kung gusto niyo tanong kung kasali din ba diyan yung parang may lindol or may sunog, yes, probably kasali din po yun, no? Doesn't have to be na kayo yung involved dun, pero maaaring mangyari ito, no? May marinig kayo sa news na gano'n or maaaring kayo ito, no, na pwedeng nandun kayo sa part kung saan pwedeng may naghabulan, may nakita kayong na-snatch na bag or whatever, no? So whatever the case may be, hindi po siya yung snatcher doon, pero posibleng ma-snatch niya ang puso mo. Wow! This is someone here who is decente ha, decent person siya. And pag dumating siya dito sa buhay mo, nakita ko na meron na rin ditong isa pa sa life mo na nanliligaw sa'yo. Medyo matagal na nanliligaw yan sa'yo, pero maaaring hindi mo siya type or meron ka pang hinihintay rito na pwedeng gusto mo makita sa person na yan bago mo yan entertainin or what na. Pero yun nga, hindi mo pa nakikita. Tapos itong bagong paparating sa buhay mo, yun yung nakikita ko rito na bibigyan mo rito ng chance kasi you will definitely see that person as your divine counterpart. So, maaaring hindi mo pa nami-meet para sa mga iba sa inyo, ang inyo ritong future spouse. Yun yung nakikita ko rito, no? At yung iba naman, kung nakilala mo na siya,
tuloy-tuloy na yung nakikita ko rito. Iba baka may anak na nga kayo lumalabas dito 'no. So nakita ko rito 'no na magkakaroon dito ng pagpaplanong magsama na or magpakasal this May 2024. Mapag-uusapan na 'yan for sure this May 2024 'no at, for some reason nakikita ko mapag-uusapan rin dito ang honeymoon. Doesn't have to be na may kasal, na mangyayari para sa iba pero maaaring kayo 'to 'no na kayong dalawa lang, mag-usap kayo dito ng maayos 'no. So nakikita ko ng pagpaplano ninyong dalawa para sa inyong future. Settling down together 'no, building a home, buying a home, or starting fresh na new chapter ng buhay ninyo as married couple, 'yan 'no. So nakikita ko rito. Maliban diyan, Aquarius, nakita ko rito 'no na, kapagka umalis ka sa isang trabaho na parang feeling mo pagod ka na or baka naman sa business mo, basta yung parang feeling mo pagod ka na. Ano ba yun sa buhay mong pagod ka na? 'Pag yan hindi mo na yan pinansin, like nawala na yan sa isip mo, wala kang pakialam diyan or whatever, money is coming. Mamili ka. Isipin mo yung problema mo o papasukin ng pera. Siyempre dito tayo sa papasukin ng pera, 'di ba? So whatever the case may be, maaaring meron ka pang hindi binibitawan dito or meron ka pa ritong pain from the past. Like let's say, ano ba yun miss yan, anong klase ba yan? Kasi hindi na ako nakikipag-usap sa kahit na anong ex ko eh. Nakakabwisit kasi siya, wala kasi siya ritong kuwentang nilalang, mga gano'n 'no, na yun yun. Excuse me babes. Excuse me. Yun yun. Kahit hindi ka na nagsasalita about that person, okay? Pero 'pag narinig mo yung pangalan niya naggalit ka pa rin, naiinis ka pa rin 'no, to the point na may resentment ka sa kanya 'no. So, ikaw 'to na puwedeng pinagsisihan mo na kilala mo siya ever 'no, so cut it out. Kasi yun yun, yun yung nagde-delay ng pera mo. So, mas maganda mga babes 'no, na talagang tuluyan mo na talagang maalis yan. Alam ko hindi mabilis magpatawad, it will take time, pero once na magawa mo yon, money is coming. You will step into this type of energy, money is coming, you know. You just need to cut something or cut someone in your life, Aquarius, in order to hold on to something stable and something permanent. Wag mo nang hawakan yung mga resentments or wag mo nang hawakan yung mga ginawa ng mga tao sa'yo na hindi maganda in the past. Let it go so that money can come towards you freely. Gustong-gusto ka ng yakapin ng pera, be. Hayaan mong magyakapan kayo ng pera, be. So, nakikita ko rito 'no, na kung sino-sino man yung mga energies na ito, na I think you do not know na yun yung nagiging blockage. You thought na parang, "Okey lang yan, talaga namang naiinis ako diyan sa ex ko na yan kasi wala talagang kuwenta yan, eh." Or, "Talagang naiinis ako dun sa person na hindi nagbabayad ng utang." Whatever the case may be, you need to drop it all out in order for money to come into your life. Yan, no? Yun yung dapat mong ma-realize with the hangman right here, 8 of Cups. So, maliban dyan, nakikita ko rin dito na meron ditong pagdedesisyon to move into another place. Kung hindi another place, move into another trabaho or move into another business. May desisyon kang gagawin na ganyan. So, nakikita ko na parang nakikita mo yung sarili mo 5 years from now na hindi ka na nakatira dito sa lugar na 'to at nandoon ka na nakatira sa pangarap mong tirhan. May gano'n tayong nakikita rito. So, nakikita ko na parang, unti-unti mo na 'yan na maaasikaso because the universe will help you achieve that. Parang it's like a shift. You're shifting the changes here in your life and you're moving towards the goals and dreams, no? And you're becoming that your reality and everything right here is being lined up in your favor. 'Di ba? So aside from that, I also see from here that this is you, okay? You will definitely receive here some kind of news. News naman ng ano yan, miss yan. Balita ito mula sa taong nag-cut sa buhay, buhay niya, buhay niyo, kinat niya kayo sa buhay niya. Yan, no? So kung sino man to, pwedeng dating friend or ex mo na kinat kayo sa buhay niya, no? Ano yung babalitaan mo tungkol sa kanya, 'no? Na nagiinom siya rito 'no, at bumabalik ang dati niyang bisyo. Bakit naman? Problema sa pera, 'yan. May problema sa pera ang taong 'yon.
Nagiinom siya ngayon at bumalik siya sa bisyo niya. Nakakaloka 'no? May problema na siya sa pera pero nagawa niya pang bumili ng alak or nagawa niya pa rito na umorder 'no, mag-add to cart 'no ng ilang mga cases of, liquors 'no or drinking, beer whatever 'no, soju. Wala na nga siya ritong pera, problema siya sa pera, nagawa niya pa ritong mag-inom, aba magaling talaga. At yung iba mga babes 'no, puwedeng kahit anong bisyo 'yan 'no, nagawa niya pang unahin yung bisyo niya rito, wala na nga siya ritong maipon. Di ko alam kung bakit nagkakaroon ng struggle ang iyong past person or kung sino man 'tong tao na 'to sa buhay mo, pero ito yung person na 'to na kinat ka niya rito sa kanyang buhay before, yan 'no. "Yan bang tao na yan Miss yan hihingi ba ng tawad sa'kin yan?" Ay hindi babes, hindi ko nakikitang hihingi yan ng tawad sa'yo rito. 'Pag nag-usap pa kayo niyan nakikita ko na baka uminit lang ang ulo mo. Kasi kilala mo na 'tong person na 'to na mula sa dulo ng kanyang kuko hinliliit niya sa paa hanggang sa baby hair niya sa kanyang buhok sa bumbunan. Kaya kung sino 'tong person na 'to na mataas pa yung ego niya like that kasing laki ng hot air balloon. Kaya kung ini-expect mo 'no na hindi siya rito magso-sorry sa'yo, well tama ka, okey? At kung sino man 'tong person na 'to 'no, wala rito sa kalingkingan ng kanyang dugo, anumang klase ng blood type niya, blood type A, B, O, kung ano man 'yan 'no, blood type 0.00 blah, blah, blah. Alien pala, eh, 'no? So, whatever the case may be, ano man ang blood type niya, wala akong nakikita sa dugo niya na magso-sorry yan sa'yo. Hmm. Alam mo hintayin mo pang pumuti ang uwak 'no, hindi pa yan nag-sorry sa'yo. Sino man yan masyado siyang pagmataas dito 'no, at nakita ko na baka awayin ka pa niya 'pag pinagsapilitan mo siyang mag-sorry sa'yo, Aquarius yan 'no. Well, hindi niya kasi maamin dito na malungkot ang buhay niya ngayon. Nagtitigas-tigasan siya rito 'no, kunwari hindi siya naapektuhan, okey lang lahat, pero yung totoo, yung problema niya sa pera, it really do affects him or her so much. Hindi lang siya rito makaiyak in front of other people because of that WTH ego. Got a big ego, such a huge ego. Sabi nga ni Beyonce, such a huge ego. Hindi niya malabanan yung ego niya rito. Kaya yun na lang, no? Yun na lang. 'Di ba? Inaalaw niya na lang yung ego niya na mag-control dito sa kanyang mindset here. Well, another good news we do have here for you guys. You will receive some kind of special little act of sweetness. So whether you have a person now in your life, like a romantic love life, or pwedeng getting to know pa lang kayo, you will receive here something like a small present. Pwedeng bigyan ka niya or bilhan ng iyong favorite flower, might bibigyan ka niya ng bouquet kahit wala namang occasion, 'di ba? Or baka bilhan ka niya ng Royce chocolates, Ferrero, or whatever, no? So whatever the case may be, I'm seeing that this person will do some kind of act of sweetness here for you guys. Whether that's manliligaw or getting to know stage, you will receive that. Or whether that is already your boyfriend or your girlfriend or your wife or husband here, definitely your person will send you something sweet. So, maaaring may pa-deliver sa'yo dito, baka gumawa siya ng lunch and ipa-deliver niya yan 'no, gamit ang Grab Express. Hindi pa ako endorser ng Grab Express or Move It or kung ano man, pero I'm seeing that this person will definitely show you his or her sweetness side by sending you presents. Yung iba baka maaaring promise ring ang matanggap ninyo. Taray! Promise ring, you'll wait for me. Yan 'no, promise ring 'no, kahit yung lyrics nun ay promise me. Isang pangako yon 'no, na hintayin mo na ibigay niya sa'yo yung engagement ring na darating daw kayo dun. Taray! So, maliban diyan, nakikita ko rin dito mga babes 'no, na meron kayo ditong kung hindi alagang pet ito, tao talaga 'to na friend niyo. Yan. Meron kayo ditong laging nasasabihan 'no, na lagi niya rito mga babes na
hindi kinokontra yung mga sinasabi ninyo, pero sinusuportahan niya kayo. Nakikinig siya, good listener. This is a very good friend of yours, 'no? Lumalabas siya rito kasi parang isa ka sa malaking parte na ng buhay niya at gano'n din siya sa'yo. Parang ano na kayo 'no, siguro bata pa lang kayo, friends na kayo, magkaibigan na kayo, ta's hanggang dikit na kayo 'no. 'Pag wala kang assignment papakopyahin ka niya. Or pagka may assignment naman siya 'no, papakita niya yun sa'yo, yung mga ganyan. So, whatever the case may be, bata pa lang siguro friend na kayo or yung iba doesn't have to be na childhood friends, pero nakita ko rito na solid ang inyo ritong samahan. Hindi sa lahat ng oras ay, sinusuportahan ka niya 'no, may mga times rin na parang 'pag feeling niya mali yung ginagawa mo, hindi niya yun tin-tolerate, sinasabi niya yun sa'yo. Kaya para hindi ka mapahamak 'no, patungkol dun sa bagay na yun or para makapagdesisyon ka ng mas tama, Aquarius. Kung sino siya, treasure that person. Kasi nakita ko rito meron kayong past life connection. Puwedeng kapatid mo siya before, or in one of your past lives or kung hindi man, puwedeng, isa siya rito 'no, na espesyal na person na nakilala mo na in one of your past lives. Meron kayong strong soul to soul connection nitong person na 'to, kaya ganito na lang katindi ang closeness ninyo. Ngayon, lumalabas ito 'no, kasi maaaring makita mo siya. So, puwedeng ewan ko kung nagtrabaho ba 'to sa ibang bansa or whatever, pero kung sino man siya rito magkikita kayo ulit, kakaroon ng kuwentuhan 'no, in person naman. Pero nakikita ko na tuloy-tuloy ang inyong usapan 'no, sa chat or sa online 'no. So, hindi ko alam kung siya ba ay working abroad or working sa ibang place. May distance kasi like physically far, but you could be meeting this, super friend or your best friend here sa May 2024. So yeah, these are all the beautiful messages we've got right here for you, sweethearts. I do see no na kayo ay really moving forward with your life. Yan no, don't make old or past memories no be the high wall na magse-separate sa'yo um from your blessings, okay? Let the money come in. Okay, let the money come in. So, thank you so much and sarang hail, love, and light. Annyeong.